Tuwing sasapit ang ikapitong buwan sa Chinese lunar calendar, maraming tao ang biglang nag-iiba ng kanilang mga gawain. May mga negosyong ipinagpapaliban ang pagbubukas. May mga taong iniiwasang magpakasal. Ang iba naman ay ayaw bumiyahe sa gabi o lumangoy sa dagat. Bakit? Dahil pinaniniwalaang nagsisimula na ang Ghost Month. Ngunit, ano nga ba ang Ghost Month? Isa ba itong sinaunang tradisyon? Isa lamang bang pamahiin? O may mas malalim pa itong pinagmulan? Kaya samahan ninyo ako hanggang sa dulo. Dahil baka pagkatapos ng video na ito, iba na ang tingin ninyo sa buwang ito. Ito ang mga misteryo at kilabot. At sa dokumentaryong ito, aalamin natin ang kasaysayan, mga alamat, urban legends, hiwaga at iba't ibang teoryang bumabalot sa Ghost Month. Ano nga ba ang Ghost Month? Ang Ghost Month ay isang tradisyon na nagmula sa kulturang Tsino. Ayon sa kanilang paniniwala, sa panahong ito ay bumubukas ang pintuan ng kabilang buhay. Kaya ang mga kaluluwang walang kapayapaan ay malayang nakakabalik sa mundo ng mga buhay. Tinatawag silang hungry ghosts o mga gutom na espiritu. Sinasabing sila ang mga kaluluwang nakalimutan ng kanilang pamilya, walang nag-aalay ng pagkain o namatay ng may matinding hinanakit. Dahil dito, nagsusunog ng insenso at papel na pera ang maraming pamilya bilang handog sa mga espiritu. May mga pagkain ding iniiwan sa labas ng bahay bilang simbolo ng paggalang. May isang sinaunang alamat sa Budismo tungkol sa isang disipulong nagngangalang Mulyan. Nakita niya ang kanyang ina sa kabilang buhay, ngunit wala ito sa langit. Isa itong gutom na espiritu, at sa tuwing susubukan niyang pakainin ang kanyang ina, nagiging apoy ang pagkain. At dahil dito, humingi siya ng tulong kay Buddha. Sinabi ni Buddha na mag-alay ng pagkain sa mga monghe upang ang biyaya nito ay makarating sa kanyang ina. Dito raw nagsimula ang tradisyon ng Ghost Festival. Sa paglipas ng panahon, naging bahagi ito ng kultura ng iba't ibang bansa sa Asya. Maraming pamahiin ang umiikot tuwing Ghost Month. Isa rito ang pagbabawal sa paglangoy. Ayon sa alamat, maaaring hilahin ng mga espiritu ang isang tao papunta sa ilalim ng tubig upang may pumalit sa kanila. May paniniwala ring huwag maglakad mag-isa sa gabi, huwag sumipol, huwag tumanggap ng pera o bagay na nakita lamang sa daan. At huwag ding lumingon kapag may naririnig kang tumatawag sa pangalan mo sa gabi. Wala mang siyentipikong patunay ang mga ito, nananatili pa rin ang paniniwala ng marami. Sa iba't ibang bansa, maraming kwento ang naiuugnay sa Ghost Month. May mga nagsasabing nakakakita sila ng misteryosong taong nakaputi na bigla na lamang nawawala. May mga taxi driver na umano'y nagsakay ng pasaherong hindi na nakita pagdating sa destinasyon. May mga CCTV footage naman na nagsasabing may anino raw pero walang tao. Bagamat karamihan sa mga kwentong ito ay hindi napatunayan, lalo lamang nitong pinapalalim ang misteryo ng Ghost Month. Ano naman ang sinasabi ng siyensya? Ayon sa mga psychologists, kapag ang isang tao ay naniniwala na may multo sa paligid, mas nagiging alerto ang kanyang isip. At dahil dito, ang simpleng anino, tunog o hangin ay maaaring bigyan ng kahulugang supernatural
Tinatawag itong expectation effect. Hindi nito pinatunayang may multo, ngunit ipinapakita nito kung paano naaapektuhan ng paniniwala ang ating pagtingin sa mundo. May ilang naniniwalang ang Ghost Month ay simpleng tradisyon lamang upang alalahanin ang mga yumao. May iba namang naniniwala na may mga enerhiyang hindi pa rin kayang ipaliwanag ng modernong siyensya. Mayroon ding nagsasabing isa itong paraan upang mapanatili ang paggalang sa mga ninuno. At syempre, may mga nananatiling naniniwalang totoong bumubukas ang pintuan ng kabilang buhay. Hanggang ngayon, wala pa ring tiyak na ebidensya ang nagpapatunay sa mga supernatural na ito. Sa Pilipinas naman, bagamat hindi ito tradisyong Pilipino, naging bahagi na rin ito ng ilang komunidad, lalo na sa mga lugar na may malaking impluwensya ng kulturang Tsino. May ilang negosyante ang iniiwasang magbukas ng bagong negosyo sa panahong ito. May mga pamilya ring nagsisindi ng insenso at nag-aalay ng pagkain bilang paggalang sa kanilang mga ninuno. Para sa iba, ito ay tradisyon. Para naman sa iba, paggalang lamang sa paniniwala ng kapwa. Habang lumilipas ang panahon, patuloy na nabubuhay ang Ghost Month sa pagitan ng kasaysayan at misteryo. Isa ba itong simpleng pamahiin, isang alamat, o may katotohanan bang hindi pa kayang ipaliwanag ng siyensya? Hanggang ngayon, wala pa rin iisang sagot. Ngunit marahil, ang tunay na layunin ng Ghost Month ay hindi upang takutin tayo, kundi upang ipaalala ang paggalang sa mga yumao, sa ating kultura at sa mga kwentong ipinasa mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod. Kung nagustuhan ninyo ang dokumentaryong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video at isulat sa comment section. Naniniwala ba kayo sa Ghost Month?